Good morning and welcome back to our channel. Ayan mga boss. And bago natin panoorin at pakinggan yung video ni Senador Amy Marcos, ayan please like, share, and subscribe. At pakihit na rin yung notification bell dyan sa baba. Ayan, maraming salamat po. Lalo-lalo yung mga trolls natin dyan, anak ng tipaklong naman. Please, pakisupport naman mga trolls dyan. At ito guys, so panoorin natin at pakinggan yung message, so mensahe ni Senator Amy Marcos bago tayo mag-reaction at magbigay ng opinion dito. We are the most fortunate family on earth. With the grace and blessing of a second chance that was very, very hard fought over 36 years. 36 years of exile when you couldn't come home. 36 years na sabihin ko na napakahirap, hindi ko naman pinag-uusapan, natapon kami kung saan-saan dulo ng daigdig. Napakahirap nun eh. Pinaglaban namin to eh. And yet, here we are. Ulog ng langit po, binigay ng Panginoon a second chance, perhaps the last chance for my family to once again redeem itself. So many Ilocanos who arise that were ostracized. Para may iyak na si Marcos dito yung mga boss. My kids would say, "Oh, why are they so angry? I promise I haven't done a thing." And I could never explain. We are the most fortunate family on earth. Ayan, grabe mga boss, no? Ayan, sa tagal-tagal ng panahon na hindi sila nakabalik ng Malacanang dahil dun sa father nila na napatalsik sa Malacanang. And here we are, ayan, pinagbigyan at dahil sa kaya dating Pangulong Duterte, naibalik sila mga boss. So, biruin mo, pag upo pa lang ng pag-upo ni PRRD noong 2016, I think 2016, ay pinalibing agad yung tatay niya, na samantalang ilang presidente yung nagdaan dyan. Ayan, hindi magawa-gawa na ipalibing sa libingan ng mga bayani si dating Marcos Sr. Tapos kita mo ngayon mga kababayan kung ano nangyari sa kabila ng lahat ng ginagawa ng mga Duterte sa kanila. Gusto nilang walisin yung mga Duterte, ayan, sa landas nila. Ayan, pinatapon si PRRD dun sa dahig na kumbaga walang law, walang proseso yung pagpapadala doon. So mantakin mo sa tinagal-tagal sa laki ng utang ng loob ng mga Marcos. Ayan, sa mga Duterte, nagawa pa nila yon, diba? Dahil lang sa political, ano lang, dahil sa politiko, ayan mga kababayan, nakalimutan ni BBM na malaki yung utang na loob nila actually sa mga Duterte family. Siguro hindi natin alam, baka dahil din sa mga advisor o yung mga nakapaligid kay BBM, kaya siguro ganito ang nangyari, ayan, sa bansa. At pag tulad ngayon nagkaroon ng problema, mga flood control scandal dyan sa Malacanang, tapos gusto pa nga ibalik nila yung issue doon, di ba? Napakasaklap po sa nangyari. Tapos itong si Senador Amy talaga mga boss, siya talaga yung nag-convince kay BP Sara na si BBM ang gawing presidente at mag-unite. Yun nga, at nagkaroon nga ng unity team na tinatawag at nung 2022 presidential election. Kaya lang actually si PRRD noon ayaw niya kay BBM na tatakbong presidente. Kaya lang dahil sa effort siguro o pakiusap ni Senador Amy Marcos, ayan, napapayag na mag-vice na lang si BP Sara. So kasi actually malakas talaga si BP Sara, walang makakatalo sa kanya.
hanggang ngayon mga boss, talaga yung tiwala ng tao sa mga Duterte ay 90% talagang suportado siya. Kahit na biruin mo, wala pang wala pa siyang inaniban na anong tawag nito, yung sa mga politician. Wala pa siyang hindi siya umanib dun sa mga katulad ng mga lakas si Indy, mga kung ano mga political hindi siya sumali diyan mga kababayan. Kaya pagka naging presidente yan si Sara, wala siyang tatanawin na utang na loob yan sa mga grupo actually. Kasi full support siya ng mga tao kasi dahil sa legacy nila. At balik tayo doon sa mga Marcoses. Bakit kaya sa tingin niyo mga kababayan, bakit kaya naglabas ng sama ng loob si Senadora Amy Marcos yan regarding dyan sa family nila, na sinasabi niya na ilang taon sila hindi nakabalik sa Malacanang, at sabi pa niya second chance daw ng pamilya niya na nakabalik sa Malacanang. Pero bakit kaya nasabi niya yun? Siguro nakikita niya na maaaring mauulit yung nangyari noon sa tatay nila. So kaya niya siguro nasabi at naglabas ng sama ng loob. Bakit kasi talagang ganito yung nangyari sa kanila? Kasi actually napakalaki ng utang ng loob ng mga Marcos sa mga Duterte actually. Ibiruin mo, balik tayo doon sa tatay nila, ilang presidente yung dumaan na hindi talaga naipalibing, kung hindi lang dahil kay Rodrigo Roa Duterte, na hindi siya nagdalawang isip na ipalibing sa libingan ng mga bayani. Kasi ang sabi niya, bakit hindi natin ipalibing? Unang-una, naging presidente yan. Naging presidente, bakit hindi natin pwedeng ipalibing? Kasi dati hinaharangan niya ng yung mga Dilawan, Pinklawan, ay mga religious group. Yan, ayaw nila ipalibing yan sa libingan ng mga bayani. So anong nangyari kasi ganito na kaya si Senator Amy Marcos, kung mapapansin natin, para siyang namamangka sa dalawang ilog. Ang problema na kasi dito kay Senator Amy Marcos, hindi niya kayang pagsabihan yung kapatid niya na sana maging umayos na, at kung ano man yung problema na nagdaan sa family nila, sana ayusin na. Actually, hindi naman na mahirap kausap yung mga Duterte, mga mababait yung mga Duterte actually. Kaya lang siguro nasagad-sagad na si BP Inday, nasagad-sagad na dahil sa ginagawa nilang political harassment. Ayan. Kaya kahit sino naman siguro magagalit talaga, at yung tatay nila na nagpalibing sa tatay nila Senador Amy Marcos, at ipinatapon pa doon sa daig ng walang proseso, labag sa batas. So, ito na yung siguro nakikita ni Senador Amy Marcos na maaari nga maulit yung nangyari noon sa tatay nila. Kaya siguro naglabas siya ng sama ng loob niya. Kaya mga boss, ano yung sa tingin nyo ang dahilan kung bakit naglabas ng sama ng loob itong si Senador Amy Marcos? Ano sa tingin nyo? Kasi ngayon medyo magulo talaga yung gobyerno ng Pilipinas. Kaliwat kanang korupsyon. Ayan, yun yung hindi papayagan ng mga tao. Kasi nagpakasasa sila sa kaba ng bayan, mga boss. Actually talaga nandyan na yung
yung mga witness, pero gusto pa nilang ilihis yung tawag nito, yung issue. Naghahanap sila ng mga diversionary tactics, ayan, para lang umupa yung galit ng taong bayan, yan, sa administrasyon ngayon. So kaya talagang sukdulan na yung galit siguro ng taong bayan, dahil kay BBM. Kasi ang presidente kasi mayroong mga advisor yan. Siguro sa tingin ko, isa din yan sa nagpapagulo or nagpapatwist ng utak ng pag-iisip ng isang pangulo. Dahil maraming nag-uudyok, makita nyo, maraming nag-uudyok sa presidente na ganitong gagawin mo, ganitong gagawin mo. Yun yung napakahirap din talaga ng sitwasyon ni President Bongbong Marcos, sa totoo lang. Pero kung ako si President BBM, siyempre pakinggan ko yung konsensya ko, at yung dapat meron kang isang salita o meron kang pangil, ilabas mo yung pangil mo na kaya mo magdesisyon sa sarili mo. Kasi ikaw yung presidente ng isang bansa. So dapat meron kang paninindigan, kumbaga. Kung meron mang nagkamali, hindi, pag-usapan, patawarin, ibalik sa maayos na relasyon. Ganun sana, mga kababayan. Pero sa tingin ko malabo na, kasi nasaktan din yung kabila. Siyempre yung kabila gumanti, yan. Ganun na nangyari. Kaya mga kababayan, ano sa tingin nyo? Please, ayan, comment down below, at paki-subscribe naman ang ating Muntin channel para sa susunod nating para sa update sa susunod nating mga video, at paki-hit yung notification bell. Ayan, maraming salamat, at hanggang sa muli.